Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling nakakakuha ka ng error message na katulad nito? By the way, kung first time mo sa channel at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nag-a-apply kayo ng salary loan o ng iba pang loan na applicable sa ngayon, at nakakakuha kayo ng error message na katulad nito, i-double check nyo yung contribution ninyo. Ang sinasabi kasi nito is in the last 12 months, wala kang 6 contribution. Also, kung meron man, ibig sabihin nun, hindi pare-pareho yung membership category niya. Ang SE ay self-employed, ang VM ay voluntary member, ang OFW naman ay OFW. So, check ko tong dashboard. Makikita nyo na July 31 ngayon. Click ko yung View Contributions. July 2025 ngayon at kung mapapansin nyo, yung contribution ko talaga ay nangyari pa no October, November, December. Past year nga. So, kapag ganyan, wala nga ako contribution. And voluntary member ako. So, ako yung may control sa paghulog ng SSS account ko. Pero para sa mga empleyado at nakakita kayo ng parang masyado ng matagal na hindi nahuhulugan yung SSS account ninyo, kayong meron namang kaltas sa sahod ninyo, magtaka na kayo, pwede kayong mag-report or magtanong doon sa HR ninyo or sa boss ninyo, o di naman kaya ay mag-report na rin sa SSS. So, ang gagawin ko, magbabayad na tayo. Kasi ang pinaka-problema naman ay wala akong 6 contributions in the last 12 months. Dito sa dashboard, click ko yung Generate PRN. Meron na akong PRN dito for April to June. Ipapakita ko very quick kung paano mag-generate. Click nyo lang tong membership type. Piliin ang membership category ninyo. Anong buwan? Sa akin, yung buong quarter. At premium. Pwede yung minimum na 750 pesos, pero pwede rin namang taasan ninyo. Lalo kung gusto nyo may mga malalaking benepisyo kayong makuha or loan, depende na rin sa contribution ninyo. Ito nga pala yung pwedeng maging contribution sa SSS. Ang ihulog ko ay 3,000 para sa pinakamataas na monthly salary credit. Maganda kasi na mataas ang MSC or monthly salary credit. Makaka-apekto to sa computation ng mga benefits katulad ng sickness, maternity, maging sa loans at iba pa. Click ko tong Generate PRN. At ito na, nagkaroon na nga tayo ng PRN. Ito yung gagamitin natin para makapagbayad online. Gamit ang Maya account, magbabayad na tayo. So, ang gagawin ko ay bills. Hanapin ko dito ang SSS. Ito siya, contributions. And then, ilagay dito yung PRN. Next ay yung amount. Account type. Payer type. Voluntary. Email address, optional. Member or employer name, lalagay natin dito. Okay na tayo. Click ko yung continue. Double check kung tama lahat ng info, especially yung PRN, para nga naman hindi magkaroon ng problema sa pagbayad sa SSS. Click ko yung pay, and then pay tayo. Payment successful. Gawin ko, view ko yung full receipt. Andito na rin yung reference number sa pagbayad. Balikan ko tong SSS account ko, dashboard tayo. And then view contributions. Kung mapapansin nyo, nag-reflect na nga yung payment, meron na ako dito. 2025, April, May, June. Kapag chinek ko yung loans, salary loan, pwede na ako mag-proceed na wala na yung error kung saan wala akong contribution in the last 6 months and also yung 6 contribution na dapat pare-pareho yung category. And ganun kadali magbayad online at yun dapat yung gawin just in case na nagkakaroon kayo ng issue sa pag-loan. Kung kulang sa contribution, i-check ang dashboard and then view contributions at dito nyo malalaman kung meron ba talaga kayong contribution sa SSS or pumapasok ba dito yung hinuhulog ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.